Nag-uumapaw ang emosyon sa publiko matapos ang brutal na road rage incident sa Antipolo, Rizal, kung saan isang SUV driver ang namatay ng grupo ng mga motorcycle riders matapos umano siyang bugbugin. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng mainit na talakayan sa social media at sa mga eksperto sa batas, kung saan lumutang ang tanong kung nararapat nga bang kasuhan ng murder at frustrated murder ang SUV driver o kung maaari ba siyang mapawalang sala gamit ang argumento ng self-defense. Isa sa mga abogado na nagpahayag ng kanyang pananaw sa insidenteng ito ay si Attorney Ramon Esguerra. Ayon sa kanya, dapat munang suriin ng mabuti ang mga ebidensya bago agad ibinagsak ang mabibigat na kasong at frustrated sa SUV driver. Sa kanyang paliwanag, malinaw raw na hindi intensyon ng SUV driver na baratin ang mga riders sa simula pa lamang ng insidente. Kung nais niya talagang pumatay, maaari niyang nagawa ito agad nang magsimula ang komprontasyon, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, makikita sa mga kumalat na CCTV footage at cellphone videos na nagawang bumunot ng ang SUV driver nang siya ay nalagay sa alanganin matapos bugin ng mga na riders. Dahil dito, iginiit ni Attorney Esguerra na napilitan lamang ang SUV driver na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung may balak siyang patayin ang mga ito, sana sa umpisa pa lang ng insidente ay niya sila. Pero hindi niya ginawa, ibig sabihin, wala siyang intensyon na napilitan lang siya dahil dehado na siya niya. Gayunpaman, taliwas ito sa pananaw ng mga investigador mula sa Antipolo Police. Ayon sa kanilang pahayag, malinaw ang resulta ng insidente, may namatay. Dahil dito, isinampa nila ang kasong murder at frustrated murder laban sa SUV driver. Ipinunto nila na bagamat maaaring may nangyaring pisikal na komprontasyon bago ang pamamaril, hindi ito sapat na dahilan upang patayin o baril ang sinuman. Para sa kanila, ang paggamit ng baril sa ganitong sitwasyon ay hindi makatwiran at hindi maaaring maikonsidera bilang lehitimong self-defense. Ngunit dito, nagiging mas komplikado ang usapin. May mga eksperto sa batas ang nagsasabing dapat isaalang-alang ang tinatawag na imperfect self-defense, kung saan may pagtatanggol na naganap, ngunit maaaring hindi ito ganap na tugma sa legal na pamantayan ng self-defense upang tuluyang mapawalang sala ang isang akusado. Kung mapapatunayan na lumagpas sa makatarungang depensa ang ginawang pamamaril ng SUV driver, maaari pa rin siyang makasuhan, ngunit maaaring bumaba ang kaso mula murder patungong homicide. Samantala, ang publiko ay hati ang opinyon sa kasong ito. May mga naniniwala na nararapat lamang na papanagutin ang SUV driver dahil sa pagpatay, anuman ang naging dahilan ng kanyang pamamaril. Ayon sa kanila, hindi maaaring gawing dahilan ng buwan upang gamitin ang at kitilin ang buhay ng isang tao. Ngunit may mga nagsasabing kung sila ang nasa lugar ng SUV driver at binubugbog sila ng mga agresibong riders, maaaring wala rin silang ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanilang sarili sa kahit anong paraan. Ang kaso ay tiyak na magiging isang mahigpit na labanan sa loob ng hukuman. Kung tatanggapin ng korte ang argumento ng self-defense, posibleng ngang mapababa ang kaso ng SUV driver o kaya naman ay tuluyang maibasura ito. Ngunit kung mas papanigan ang argumento ng mga pulis na may paglabag sa batas ang ginawang pamamaril, maaari siyang makulong sa ilalim ng kasong murder homicide, depende sa magiging desisyon ng hukuman. Habang patuloy na hinihintay ng publiko ang magiging resulta ng kaso, nananatiling bukas ang mga mahahalagang tanong: hanggang saan ang hangganan ng self-defense? Kailan ito nagiging makatwiran at kailan ito nagiging isang kasalanang kriminal? Sa isang bansang puno ng tensyon sa lansangan at lumalalang insidente ng road rage, ang kasong ito ay maaaring maging isang mahalagang precedent na magtatakda ng malinaw na gabay kung paano dapat hinaharap ang ganitong klase ng sitwasyon sa hinaharap.